Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ilang araw po bago magpasko, eto, mag-ingat po tayo, lalong-lalo na po yung mga mahilig pong pumunta sa mall para bumili ho ng kanila pong mga regalo. May ilang reklamo na kasi ho na lumalabas na naglipanan raw ho ang mga fake money, mga peke, mga huwad na pera. Ay para makita hong palatandaan na mga pekang pera. Eto, panoorin po natin ang All Points Bulletin. Perwisyo sa halip na aginaldo ang pwede niyong kahantungan kung makatatanggap kayo ng pekeng pera ngayong Pasko. Paalala ng Bangko Sentral ng Pilipinas, doble ingat dahil naglipana na naman kasi ngayon ang mga pekeng pera. Ayon sa BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, kilatising mabuti ang mga perang natatanggap o isinusukli. Bukod sa mga tampered na ATM, kadalasan target pa rin ngayon na mga kawatan ang mga sari-sari store o maliliit na tindahan na walang fake money detector. Ayon kay BSP Deputy Director Grace Malik, malaking tulong kung meron kayong ultraviolet light device o detector. Pero para sa mga kakipi nating walang pambili ng ganitong device, higit na maging mapanuri dahil baka mamaya ang hawak mong pera, peke pala. Kaya naman, ilan sa mga palatandaan para malaman na tunay at hindi peke ang perang hawak ninyo ay kung magaspang kapag hinawakan ang naka-emboss o nakaangat na imprenta sa perang papel. Matingkad ang kulay ng serial number at papalaki ang sukat ng mga numero. Merong makikita na red at blue security fibers. Dapat klaro kapag tinapat sa ilaw ang watermarks o shadow image ng mga bayani sa gilid. Dagdag pa ng BSP. Ang tawag po natin dito ay see-through mark dahil ang sikreto nito dapat ianinag mo siya. Saka siya lalabas. Ito ang tinatawag nating alibata. Ito yung yung pre-Hispanic script na ang ibig sabihin nito ay Pilipino. Ito yung mga ginagamit ng ating mga ancestors ng paggasulat. Ito ang kanilang script bago dumating ang mga Spaniards. So this is how they communicate. Itong mga portrait na to, may nakatago dyan na denomination. At some point, pag tinignan mo lang ng ganito, ordinarily, parang smaller version lang siya ng portrait. Kaya lang, pag ito ay tinilt mo at the correct angle, lumalabas yung concealed value, yung hidden value ng denomination. Numerical value siya. Ayan. Yan. Pag tinilt mong gano'n, nakikita mo siya. Ang security thread po natin sa matataas na denominasyon, mula 100 pesos hanggang 1,000, makikita natin parang sinulid. No? Nag-glossy siya. Sa lower denomination, like 20 hanggang 50, hindi natin makikita yon sa harap. Pero pag tiningila mong ganon, doon mo makikita na may embedded thread siya. Itong bilog na ito ay makikita lamang sa 500 at saka sa 1,000. Ang tawag natin dyan, OVD patch. Optically Variable Design Patch. Kung hindi po umakma doon sa ating mga description, ay ibig sabihin peke yung pera. Ayon sa BSP, mahirap matukoy kung sino sindikato o saan nanggagaling ang mga kumakalat na pekeng pera. Kaya babala ng BSP, walang ligtas sa batas ang mga mauhuling gumagamit at magtatangkang magpakalat ng mga pekeng pera. 5 hanggang 10 taon na pagkakakulong ang katapat na parusa. Sakaling makatanggap kayo ng pekeng pera, agad nyo itong i-report sa mga pulis o di kaya naman ay isuko sa pinakamalapit na bangko o ibigay sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayun, at least, Ben, di ba nakita natin yung mga abiso sa atin ho ng Central Bank at maging ng mga bangko kung paano ho ipagmasdan, kung paano tingnan ito pong mga fake money para hindi ho tayo maloko. Minsan kasi, di ba, sa mga tindahan. Yes, yes. Ito mga boss, mga ka-KP,
bantayan nyo ho sa mga probinsya. Yun. Kasi ito ho'y kumakalat doon kasi galing ho sa Maynila yung mga fake money na yan. Hinahalo ho nila sa mga original na pera para wag agad mapansin. Yeah. Yan ho'y doon sa mga tiyanggi-tiyanggi. Kaya kung kayo ho'y nagtitinda sa mga tiyanggi-tiyanggi, doble listo kayo. Ha? Yeah. At pati siguro pa-abiso na rin siguro natin sa mga mamimili, kahit na binigyan na kayo ng sukli, minsan sa suklian yan eh. Yan. Suklian, binibigay yung mga peke, kahit na magtagal kayo doon, Yan. iharap ninyo doon sa tindera, ito, at kilatisin ninyo kung peke. Para at least sigurado tayo, hindi tayo maloko. Diba? Ayos.